So, ayun, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si Andy Fernando at ngayong araw is January 23, 2024. Ngayong araw is dadako tayo sa panibagong talakayan ng ating devotion na ang Bible verse na ating i-discuss or tatalakayin is yung Psalm chapter 32 verse 8 to 11. Ano nga ba yung nakasulat dito sa Bible verse na to? Ang sabi dito is, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Be not like a horse or a mule without understanding, which must be curbed with be a bridle, or it will not stay too near you. Many are the sorrow of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the Lord. Be glad in the Lord and rejoice, all righteous, and shout for joy, all you upright in heart. So, ano dito iba yung sinasabi dito yung pagsunod daw natin. Kailangan pag i-instruct tayo ni God or yung mga inuutos ni God is susundin natin, na hindi natin dapat mag-isang horse na sumusunod lang tayo ng hindi natin naiintindihan. Kailangan pag sinundan natin, naiintindihan natin, alam natin sa puso natin yung ginagawa natin. So, para lumawak yung ating talakayan, lumako tayo ngayon sa ating teaching para mas mapalawak natin yung ating talakayan. Ang una sa ating teaching is God gives instruction, teaching, and counsel. Ang Diyos daw is nagbibigay ng instruction sa atin, katuruan sa atin, or pinapayuhan nila tayo ng Diyos para sa daan, mapunta tayo sa daan na maganda, or ginaguide tayo ni God dun sa way na alam natin makakabuti sa atin. Sa pangalawa, obedience requires understanding. Yung pagsusunod kasi kailangan niya ng pag-unawa. Kasi pag hindi mo inunawa yun, ano ba yung yung magagawa natin tama or hindi natin magagawa ng tama yung mga inuutos sa atin ni God. Kailangan alam natin sa puso natin na gusto natin sundin yun or naunawan natin yung gustong ibig sabihin ni God. Sa pangatlo, the disobedient suffer while the obedient rejoice in God's above. Ayun kasi yung mga sumusuway ay talaga yung mga napupunta doon sa mga maling gawain. Pero yung mga maunawain or yung nakaunawa sa sinasabi ng Diyos is napupunta dun sa mabubuti or punong-puno tayo ng pagpapala ng Diyos. Ayun yun, kailangan pag inutusan tayo, bigyan tayo instruction, so alam natin unawain. Sa ating application, do not be like a horse who obeys without understanding. Yun, sabi niyan, huwag tayo maging kagaya ng kabayo na sumusunod lang na hindi naman naunawaan. Kaya sabi ko din na kailangan natin ng alam natin, pag i-instruct tayo, alam natin yung gagawin para magawa natin ang tama. Kagaya nung sa test paper, di ba, pag nag-exam tayo, nalagay dun sa multiple choice, encircle the letter of the correct letter only. Di ba, encircle daw, pero ang ginawa natin, sinulat natin dun sa blank page. Pero mali tayo kasi ang nakalagay sa instruction is encircle only, pero nilagay na sa blank page ay di na mali pa tayo, di ba? Ganoon din yun pag inutusan tayo ni God or mga utos ni God, pag di natin naunawaan, di natin magagawa ng maayos. Sa pangalawa, do not suffer for the being disobedient, or wag tayong magdusa para lang sa pagiging masuway natin. Kailangan huwag tayong maging masuwayin para hindi tayo tumanggap ng mga parusa or mga pagdurusa na alam naman natin may kapalit yung pagsuway natin. Yung mga mali na ginagawa natin yan, meron talagang kapalit na kaparusahan yan para matuto tayo sa ginawa natin. Pero pag yung mga pagmarunong ka sumunod, pagpapalain ka pa. Sa last one, do not miss the opportunity to obey. Yun, huwag natin palampasin yung mga pagkakataon na dahil sinusunod natin si God. Kailangan sa bawat oras sumunod tayo lagi para marami tayong pinagpapala or maraming pagpapalang dumating sa buhay natin. Sa ating discussion, is there a command that God wants you to obey right now?
So, yun, para sa ating kasagutan or sa inyong kasagutan, please comment sa ating comment section para lumawak or makapag-share tayo ng mga word of God. Sa prayer, Father, please forgive me when I disobey you. Right now, I ask for guidance and wisdom. Enable me to live as an obedient child. I do not want to miss any of your blessing that comes with obedience. In Jesus' name, Amen. So, ayun, natapos na tayo sa ating talakayan ngayong araw. Naway may natutunan tayo sa ating panonood. And panalangin ko is lumawak yung relasyon natin kay God and matuto tayong umunawa lagi doon sa mga sinasabi ni God para punong-puno tayo ng pagpapala sa buhay. And yun po, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat and Amen.